Isa sa mga hindi ko inaasahan na mangyayari sa akin ay ang makaranas ng nakakatakot na pangyayari tungkol sa isang tulay. Ako si Ramon at nangyari ang lahat ng ito nang ako ay unang ayain ng aking matalik na kaibigan na balikan ang aming tambayan. Nag-text sa akin si Denden na nagsasabing napadaan siya sa tulay na aming dating pinupuntahan nung mga bata pa kami. Nakita daw niya si Angela doon at nagaya itong makipagkita sa amin bigla. Pumayag agad ako dahil matagal na kaming di nagkikita. Lagi kasing hindi nagtutugma ang aming mga oras. Kakaalis ko lang sa trabaho dahil nagkaroon ng sakit ang aking magulang. Si Denden ay may pamilya na at dala-dalawa pa ang trabaho. Samantala, si Angela naman ay maraming negosyo at nag-aaral ulit. Simula pagkabata ay magkakasama na kaming tatlong gumagala at napapadpad kami sa isang tulay kung saan kami mahilig magtakutan. May isang pwesto malapit doon kung saan kami umuupo at nagkakwentuhan tanaw ang tulay. Pinaniniwalaan kasing may multo ng babae na nakatira sa tulay na iyon. Bata pa lang kami ay usap-usapan na iyon, ngunit hindi kami naniniwala sa mga kwentong iyon. Ginawa naming tambayan ng tulay dahil alam naming maraming takot at hindi pumupunta doon. Ilang taon na kami nung huli pa kaming nagkita-kita nila Denden at Angela. Magkakaiba kami ng kursong kinuha at iba-iba na din ang aming mga naging landas sa buhay. Ilang beses nang nag-aaya si Angela, ngunit lagi kaming tumatanggi ni Denden. Sinabihan ko si Denden na kitain na namin si Angela. Tutal, ilang beses na itong nag-aaya at ilang taon na din kaming walang pagkikitang tatlo. Sa totoo lang, ay nahihiya kami ni Denden kay Angela dahil kumpara sa amin, siya ang mas nakaangat ang buhay. Gayunpaman, mahal namin ang isa't isa at takbuhan namin ng problema ang aming pagkakaibigan. Tinanong ko si Denden kung kailan kami magkikita at nagulat daw siya nang sinabi ni Angela na gabi-gabi naman siyang pumupunta sa may tulay. Kinabukasan ng gabi ay nauna si Denden sa tulay at nakangiti akong sinalubong nito. Nagkamustahan kami at naisipang mag-intay muna dahil tila wala pa si Angela. Naisipan naming dalawa na mauna na sa aming tambayan at magkwentuhan din saglit. Doon namin napag-usapan na si Angela ang laging nanlilibre sa amin at hindi pa kami nakakabawi sa kanya. Siya din ang dahilan kung bakit hindi kami nalalayo sa isa't isa dahil siya ang laging nakikipagkita. Naputol ang aming usapan nang makarinig kami ng kaluskos. Nagulat kami nang may maaninag kaming mistulang babaeng nakaputi. Unti-unti itong lumapit sa amin at nagtakbuhan kami ni Denden palayo. Saktong may natanaw kaming liwanag sa paparating na sasakyan nang bigla kaming mapatigil. Narinig namin ang boses ni Angela na tumatawa dahil siya lang pala ang nananakot sa amin. Natawa na din kami sa aming reaksyon ni Denden at nagpunta na sa aming tinatambayan sa tulay. Doon kami nagkwentuhan at naungkat ang aming mga kwento sa buhay. Sa una ay binalikan namin ang aming mga masasayang alaala hanggang sa napunta ang aming usapan sa aming mga pinagdadaanan. Nasabi ni Denden na madalas ay nahihirapan na siya sa paggayod dahil sa maaga niyang pagpapamilya. Nakwento ko naman na may taning na ang buhay ng aking ama at naghahanda na lang kami sa pamilya. Si Angela naman ay biglang umiyak, ngunit ayaw niyang magkwento dahil wala naman daw siyang problema. Masaya na daw siya na nakita niya kami. Para ibahin ang usapan,
Naisip ni Denden na magkwento na lang ng nakakatakot. Ayon kasi sa kanya, nalaman na daw niya ang tunay na kwento sa likod ng usap-usapang kaluluwa ng babae sa tulay. Mali daw ang aming naisip na pinanggalingan nito. Noon kasi ay naisip naming baka may pinatay na babae dito at yon ang nagmumulto. Pinagtalunan pa namin kung nasagasaan ito o pinatay matapos itong ginahasa. Nagulat kami nang sinabi ni Denden na ang babae daw ay nagpakamatay di umano. Tumalon daw ang babae sa tulay at yun lang ang nag-iisang naitalang pagkamatay sa tulay na ito. Nakakalungkot daw ang naging buhay ng babae at ang kaluluwa nito ay laging humihingi ng tulong sa sino mang minamalas na maabutan nito sa tulay. Tumindig ang aking balahibo sa katawan sa kwento ni Denden. Hindi ko inaasahang totoo pala talagang may namatay dito at maraming tao ang nakakita sa babaeng iyon. Natahimik kaming tatlo at naisipang ibahin ang usapan. Nabalik sa aming mga ganap sa buhay ang kwentuhan. Nang siya na ang kamustahin namin, ay nagsabi si Angela na iihi muna siya. Ilang minuto ang lumipas ay hindi pa siya bumalik at nag-alala kami ni Denden. Maya-maya ay nakatanggap kami ng nakagigimbal na balita. Nag-text bigla ang nanay ni Angela sa amin na nagsasabing patay na si Angela. 1 linggo na daw nawawala ito at natagpuan lang ito kanina na nakabigti sa kanyang kondo. Nagtaka kami ni Denden dahil kasama lang namin ito buong gabi. Doon namin naisip na kaluluwa na lang pala ni Angela ang aming kausap at ito ang naging pamamaraan niya ng pamamaalam sa amin. Ayon sa kanyang nanay, may natagpo ang di umanong suicide note sa kondo nito na nagdedetalye ng kanyang dinaramdam. Na-diagnose daw ito ng depresyon at nahihirapan siyang humingi ng tulong sa mga taong malalapit sa kanya. Hindi na daw kinaya ni Angela ang kanyang bigat na nararamdaman kaya pinili niyang wakasan na lang ang kanyang buhay. Kaya maging leksyon sana ang aming kwento na akala namin ay maayos at masiyahing tao si Angela, ngunit hindi namin alam na mabigat na pala ang lungkot na kanyang daladala. Na sana, mas kinamusta pa namin siya madalas nung nabubuhay pa siya.